Magandang araw po, Sir Dan, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin mo na lang po ako sa palayaw kong Abok. Tubong Kabisayaan po ako at yung kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari sa mismong lugar na aking kinalakihan. Tandang-tanda ko pa noong dekada 90. Nasa mga 16 na taong gulang ako noon. At ng mga panahong ito ay nakatira pa nga kami sa isang liblib na baryong nasasakupan ng Leyte. Kung tutuusin, simple lang naman yung buhay. Pagsasaka sa bukid at pag-aani ng palay, yung pangunahing hanap buhay sa baryo. Sa mga katulad kong kabataan naman ay pangangahoy o pagraraha ang pinagkakabalahan tuwing umaga. Sa pagsapit naman ng gabi ay gasera lang yung nagsisilbing sandigan dahil wala pa kaming kuryente. Bata pa lang ako, lagi ko nang naririnig yung mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang. Hindi na bago sa pandinig ko yung mga yon. Gawa ng liblib na baryo pa nga yung kinatitirikan namin noon at bukang bibig rin ng mga matatanda yung mga nilalang na yan kapag nais ng mga itong takutin kami. May kaunting takot man akong nararamdaman kapag napag-uusapan yung mga ganitong nilalang. Pero sa kabila nun, alam kong pangtakot lang po ito sa mga pasaway na gaya ko at hindi yun totoo. Yun ang aking paniniwala. Mula kasi pagkabata hanggang umidad na nga ako ng 16, wala naman akong nakita o naranasang kakaiba. Kung kaya kampante naman akong magpaikot-ikot sa mga kagubatan o bundok sa aming lugar. Kasama yung matalik kong kaibigang tawagin nating Marlo. Kahit paabutin nga kami ng gabi ay okay lang. Hanggang sa dumating nga po yung gabing hindi ko makakalimutan. Pauwi na ako noon mula sa Lamay sa kabilang barangay. Matapos ko nga pong makiramay sa isang kaanak naming namatay, mga 10 PM ay naisipan ko na rin po noon na umuwi na. Hindi kasi ako nakapagpaalam na doon ako magpapalipas ng gabi. Kaya naman para hindi nga mag-alala yung mga magulang ko at hindi ako makatikim ng palo, ay kailangan kong umuwi noon ng alas 10. Kasama ko noong nagtungo roon yung kaibigan ko at kababatang si Marlo. Pero dahil abala pa nga ito sa pakikipaglaro ng sugal at mukhang walang balak tumigil dahil paldong-paldo na po ito, ay napilitan na nga lang po akong mag-isang umuwi noon kahit sobrang dilim na nga ng paligid. Wala akong dalang pang ilaw sa daanon. Habang naglalakad ako pa uwi ng gabing yon, ramdam ko yung lamig ng simoy ng hangin na nanunuot sa balat ko. Sobrang tahimik rin po na halos umalingaw-ngaw nga sa tenga ko ang tunog ng sikada at kuliglig. Ang daan pabalik sa bukana ng barangay na yon ay makipot at masukal. Sa magkabilang gilid naman ay punong-puno ng kahoy na malalapad yung mga dahon. Dahil gasera lang po yung pinagmumula ng liwanag sa lamay kaya nang makalayo na nga rin ako, ay tanging ilaw na lang po ng buwan sa kalangitan na noon ay kalahati lang yung nagsisilbi kong gabay. Mabigat yung pakiramdam ko noon habang tinatahak yung landas na yon. Yung tipong parang may nakatingin at nakasunod. Ganon po yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba talaga o dahil din sa mga kwento ng mga matatanda sa aming lugar. Pero dahil nakita kong kalahati pa lamang yung buwan sa kalangitan at ayon nga sa mga matatanda tuwing kabilugan ng buwan lumalabas yung mga aswang, ay medyo gumana naman po yung pakiramdam ko noon. Pero bago pa man ako makarating sa may main road, nang dumako nga ako sa parte kung saan may shortcut na daan, diretso mismo sa bungad ng baryo namin ay napahinto nga ako noon at napaisip. Tinanaw ko mula sa kinatatayuan ko ang madilim na daan na kung susumahin ko ay nasa mahigit 5 minutong lakaran lang yon at makakarating naman ako sa aming baryo. Hindi gaya sa main road na aabutin ako ng siyam-siyam bago makarating doon. Ang pinagkaiba lang, sa main road ay meron kahit papanong mga iilan na mga poste ng ilaw. Kahit magkakalayo, ay at least merong liwanag. Hindi nakakatakot pero matagal rin na lakaran. Proyekto lang po ito noon ng gobyerno, kahit yung karamihan naman po sa mga kabahayan lalo na sa aming baryo ay wala pa namang mga linya ng kuryente. Doon po sa shortcut na daan, ang tanging aasahan ko laman ay yung katiting na liwanag ng buwan.
Pero kung mamadaliin ko lang yung paglalakad, ay tiyak na makakauwi naman ako agad na hindi ko rin namamalayan. Sa hindi ko may paliwanag na dahilan noon, ay tinahak ng aking mga pa yung madilim na shortcut. Yun talaga yung napili ko noon. Nakakatakot man ay buong lakas at buong loob akong naglakad doon. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo, ay napatigil ako nang marinig ko yung magkakasunod na kaluskos at mga yabag mula sa aking likuran. Kinabahan ako bigla nang maisip ko na baka aswang na nga yung nasa likuran ko. Akmang tatakbo na nga sana ako nang marinig ko naman na merong tumawag sa aking pangalan. "Bok, sandali, hintay naman." Narinig ko pa nga po noon. Boses po yun ni Marlo. Napabuntong hininga na lang po ako noon para mawala yung kabang unti-unting namumuo sa aking dibdib. Ilang sandali pa ay nakalapit na nga rin po ito. "Ang bilis mong maglakad. Ba't mo naman ako iniwan doon? Buti naabutan pa kita. Tsaka bakit ka dito dumaan?" Magkakasunod pa nga po nitong tanong. Nahalatang hinabol nga po nito ako at nagmadali talaga siya dahil medyo hinihingal pa po ito. "Akala ko kasi hindi ka pa uuwi. Abala ka masyado magsugal eh. Ano, nakarami ka ba?" Tugon ko naman po noon at napapailing na lang. "Hindi ka naman kasi makapaghintay oh. Abay medyo nakarami rin. O heto balato. Dami kong barya na napanalunan eh." Natatawa naman niyang sabi noon sabay dukot ng barya sa kanyang bulsa. At iniabot sa akin yung iba. Madami nga siyang pinalalunan noon. Dahil isang dako talaga yung binigay rin ito sa akin. Dahil doon ay natanggal naman yung kabang aking nararamdaman. Napalitan rin po ito ng tuwa. Dahil syempre kahit papaano may pera na rin ako. Tinanggap ko nga muna yung barya at ibinulsa bago nga kami nagpatuloy sa paglalakad. "Pero teka, nagbigay ka ba doon sa abuloy? Ba't mo pa dinala dito? Sana doon mo na lang binigay." Tanong ko pa nga noon sa kaibigan ko. "Marami na rin akong binigay doon, kaya huwag kang mag-alala. Di susunod yung patay sa atin. Kota na nga siya sa baryang inabuloy ko eh." Patawa-tawa pang tugon ni Marlo noon. Natawa na lang din po ako dahil sa kanyang sinabi. Hindi naman namin alam na hindi pala kaluluwa yung sa amin ay susunod. Habang tahimik kaming naglalakad, rinig na rinig ko nga yung mga langit-ngit ng mga tuyong dahon at sanga sa ilalim ng tsinelas namin noon dahil medyo marami nga po doon sa parting yon. Minsan ay kumakaluskos rin po sa gilid ng daan na para bang hayop na gumagala. Pero pag tinutukan naman namin ng tingin ay wala naman. "Naririnig mo ba yon?" Bulong pa nga po ni Marlo noon. Huminto nga siya bigla tumingin sa itaas noon. Kaya naman napahinto na rin po ako at sinundan ko nga siya ng tingin. Napakunot pa nga ako ng noo nang makita kong sa ibabaw ng puno ng nyog ay parang may aninong gumagalaw. Nung una ay hindi ako sigurado kung hayop ba yon. Pero sigurado po ako noon na hindi yon tao. Meron po itong parang mahabang kamay. Yun bang mas mahaba ng konti sa normal. Parang balingkinitang katawan pero nakayoko. At kahit madilim ay ramdam ko na ito ay nakatingin. Nang gumalaw po ito, agaran nga akong napahawa kay Marlo noon. Kitang-kita kong para bang dahan-dahang umunat yung braso ng nilalang na may kakaibang haba. Halos hindi na nga ako makahinga sa kaba. Nang sumagi sa isipan ko yung nilalang na alam kong isa na nga pong aswang. "Mar, tumakbo na tayo." Sabi ko pa nga po noon dahil na rin sa kaba. Pero bago pa nga kami makatakbo, may narinig kaming malutong na tunog na animoy pakpak na pumapagaspas pero hindi po yun kagaya ng sa ibon. Mabigat po yung pagaspas na yon at malakas rin. Kitang-kita kong nagsipagalawan yung mga dahon ng nyog kung saan nga nakadapo kanina lang yung nilalang na ngayon ay bumaba na nga mula sa itaas. Hindi ko makita ng malinaw yung itsura nito dahil na rin sa dilim. Pero kitang-kita ko yung maitim nitong balat at mahabang buhok na animoy basang-basa dahil dumidikit sa kanyang katawan. Idagdag pa nga yung mapupula niyang mga mata na nakatutok sa gawin namin ni Marlo. Dahan-dahan kami nitong sinusuyod ng tingin na para bang nakakita ng masarap na pagkain at pinagpipilian kung sino nga ba yung kanyang uunahin.
Nang mga oras na ito, ay halos maihina nga ako sa salawal dahil sa sobrang takot. Nanunuot pa nga sa kalamnan ko yung kilabot mula sa nililikha nitong tunog na hindi ko rin maipaliwanag. Para bang pinaghalong ko anong hayop na parang sinasakal. Basta nakakapanindig balahibo talaga. "Bok, takbo!" Sigaw pa nga ni Marlo noon sabay hila sa braso ko. Bago pa nga muling makakilos yung aswang noon, ay tumakbo na nga kami ng mabilis. Halos magkandara pa na nga kami sa sobrang pagmamadali. Ngunit kasabay ng pagtakbo namin noon, ay narinig ko yung pagaspas ng pakpak mula sa likuran. Lalong bumilis yung tibok ng dibdib ko nang mapagtanto na hinahabol nga kami ng aswang na yon. Tumakbo kami ni Marlo sa madilim na daan. Halos sabay nga yung ingay ng mga yabag namin at yung kabog ng aking dibdib. Ang hangin na pumapalo sa mukha ko ay hindi na malamig. Maalinsangan na po ito na may halong napakabaho at nabubulok na amoy. Sa takot nga ay hindi ko na alam kung saan kami dadaan. Basta't makalayo lang kami sa nilalang na yon. Pero kahit anong takbo namin ay rinig ko pa rin ang malalakas na pagaspas ng pakpak sa likuran. Hindi yun gaya ng ibon na magaan. Ang tunog ay parang higanting paniki na bumabayo sa hangin. Paminsan-minsan ay ramdam ko rin yung bigat ng hangin na dumadaan sa itaas namin noon, na para bang sinusubukan kami nitong dagitin. "Mar, bilis pa!" Sigaw ko nga nang maunahan ko na nga ito sa pagtakbo. At nakita kong bumubulusok na naman pababa yung aswang na yon. Mabuti na lang at sa kasamaang palad ay nadapa yung kaibigan ko kung kaya't nang subukan siyang dagitin ng nilalang, ay saktong hindi po siya nito naabot. Bumuelta po ulit pa itaas yung nilalang na yon, na para bang kumukuha ng lakas para mangdagit ulit. Nagsisigaw na nga po ko noon para humingi ng tulong. At hinata ko na rin patakbo si Marlo. Pero kahit anong sigaw at paghingi namin ng tulong ay tila ba walang nakakarinig. "Huwag ka nang magsayang pa ng lakas na sumigaw. Walang makakarinig. Takbo na!" Bulalas pa nga ni Marlo at nagpatiyo na naman sa pagtakbo. Sa tanang buhay ko, yun na po yata yung pinakamahabang gabi na aking naranasan. Dahil kahit na anong bilis ng aming pagtakbo, ay para bang hindi kami lumalayo sa lugar na yon. Lagpas na nga ng ilang minuto pero hindi pa rin kami nakakaabot sa labasan ng shortcut. Parang umiikot-ikot lang po kami noon. Hanggang sa maalala ko nga yung mga baryang ibinigay sa akin ni Marlo. Wala na akong ibang maisip noon kundi yung batuhin nga ng barya yung nilalang. Dahil wala rin naman kaming ibang panglaban. Maski nga yung pangilaw sa daan ay wala rin kami. Mabilis kong dinukot yung mga barya noon sa bulsa. Mabuti na lamang at hindi po yun nagkandalaglag. Sinabihan ko na rin si Marlo na kailangan naming gumawa ng paraan para tigilan nga kami ng aswang na ito. Dahil kung hindi, baka hindi na kami makauwi. Nagdadalawang isip man siyang ibato yung mga baryang napanalunan niya mula sa pagsugal kanina sa may lamay, ay wala na nga siyang ibang nagawa. Nagmamadali nga niyang hinubad yung kanyang suot na damit at doon ay tinipon po namin yung barya naming dalawa. Ilang sandali pa ay naririnig na nga namin ulit yung pagaspas ng aswang na yon, na noon ay aatake na naman. Doon nga ay lakas loob namin itong hinarap at inabangan. Nang ilang dipa na lamang po yung layo ng nilalang mula sa amin ni Marlo, ay buong lakas po at buong loob namin itong pinagbabato ng barya. Nang natamaan nga ito ay laking gulat ko nang biglang umangil sa pagkalakas-lakas yung aswang na yon. Mabilis rin po itong umatras pagkatapos niyang gawin yon. Kitang-kita kong naapektuhan po ito sa pagtama ng mga barya sa kanya. Kung kaya naman kinuha nga po namin yung pagkakataong yon at kami naman po yung sumugod sa nilalang, na ngayon ay tila naganyong paniki na talaga at lumilipad na papalayo. "Tama na yan, Mar. Tara na, takbo na at baka balikan pa tayo niyan." Awat ko pa nga sa kaibigan ko, na noon ay gigil na gigil pa rin pinagbabato yung nilalang. Hindi na po ito sumagot pa at mabilis na lamang na hinablot yung kanyang damit na suot. Tumakbo na nga po ulit kami noon at patungo sa direksyon kung nasaan yung baryong kinatitirhan namin. At sa maniwala man po kayo hindi mga kaswang, wala pang ilang minuto ay nakalabas na rin po kami doon. Takang-taka po talaga ako kung paano ito nangyari.
Gayong kanina ay halos magpaikot-ikot na nga po kami pero hindi kami makalabas doon. Pero nung pinagbabato nga po namin ito ay parang umepekto yun sa kanya. At sa wakas ay nakalabas na nga po kami doon sa shortcut. Kinabukasan nga matapos ng gabing yon, nasagot rin po lahat ng aking pagtataka. At ayon nga sa mga matatanda, ginamitan daw kami ng sambulag ng aswang na yun para hindi agad makaalis sa shortcut at para wala ring makarinig sa aming mga sigaw. Mabuti na lang daw at gumawa rin kami ng paraan upang makalaban sa kanya. Matapos naman po ng pangyayaring yon, ay hindi na rin naman ito nasundan. Kaya maswerte na lang po kaming dalawa at hindi kami napahamak. Ito po yung aming kuwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Lerma. Nais ko lang na magbahagi sa inyo ng aking kwento tungkol sa nangyari noong nasa probinsya pa kami nakatira ng asawa kong tawagin po nating Remuel. Pareho po pala kaming taga-Kamsur ng asawa ko at 3 taon na po kaming mag-asawa noon nang mabuntis ako sa panganay naming anak. Sa kadahilan ng yon, malimit akong pagsabihan ng asawa ko at ng aking binan na wag masyadong gagala sa paligid lalo na kapag wala akong kasama o kaya ay hapon na rin o paggabi na. Kahit na anong sinasabi ng binan kong babae tungkol sa pagdadalang tao ko ay ginagawa ko naman. Dahil alam ko na mas maalam nga ito kumpara sa akin tungkol sa mga bagay na iyon. Maging yung aking asawa noon ay sinusunod rin yung kung ano mang sabihin ng kanyang mga magulang tungkol sa mga bagay na dapat gawin tuwing sasapit yung hapon at gabi. Hindi na rin lingid sa kaalaman namin noon yung tungkol sa mga aswang na noon ay nauuso na rin sa probinsya namin. Naging maingat nga kami noon, lalo na at naging maselan nga yung pagbubuntis ko. Pero kahit anong ingat nga ay hindi talaga maiiwasan yung mga bagay kung nakatakda na nga yung mga itong mangyari. Gawa ng maselan nga yung pagdadalang tao ko ay nangyari pa. Yung hindi namin inaasahan noon at hindi rin namin napaghandaan. Nakunan nga ako noon sa sanay panganay na anak namin ng asawa ko. Sa loob ng ilang buwang nagbubuntis ako, wala kaming kahit na anong naging karanasan sa aswang. Kahit pa nakalat noon sa aming baryo yung tungkol sa gumagalang aswang na hindi namin alam kung saan nga ba nagmula. Wala nga kaming naramdaman noon, kaya kahit papano ay hindi gaanong nangamba yung asawa ko. Isa pa ay katabi lang din namin yung bahay ng aking binan, kaya't hindi rin kami gaanong nababahala. At ikukwento ko nga po ngayon kung paano nga ako nakunan. Umantong po noon yung 6 na buwan ng pagbubuntis ko at doon na nga nagsimula yung naging pagpaparamdam ng aswang. Tulad ng sabi ko kanina, nung mga unang buwan ay wala talaga. Pero pagdating ng ika-6 ay nagsimula na rin po. Nahirapan din ako noon sa pagdadalang tao. Lalo na at malaki na rin po yung tiyan ko at kahit kaunting pagod lang ay talagang ramdam kong naninigas po ito. Kapag nangyayari yon, nagpapatingin agad kami sa doktor upang malaman kung ano nga bang dahilan. May pagkakataon din na dahil sa labis na takot sa aswang at sa pag-iisip ng kung ano-ano, kung minsan ay ramdam kong bigla na lang kumikirot at nagiging malikot yung sanggol sa aking sinapupunan. Dahil doon, kinakabahan ako at baka kung ano nga yung mangyari sa aming anak. Hanggang isang gabi nga noon, muntika na akong makunan dahil sa matinding takot na aking naramdaman. Nang paranasan nga kami ng aswang. Tandang-tanda ko pa noon na mahimbing na ngang natutulog yung aking asawa, habang ako naman ay hindi makatulog sa hindi ko malamang dahilan.
Pinipilit kong makatulog pero ramdam ko na medyo maalinsangan yung panahon. At medyo irritable rin po ako noon. Dagdag pa doon, pakiramdam ko ay humihilab rin at kumikirot yung tiyan ko. Hindi ko alam kung paano may papaliwanag yung nararamdaman ko ng gabing yon. Pero hindi nga ako komportable, lalo na kapag nakahiga ako. Sa kadahilan ng yon, minabuti ko na munang maupo at saka matyagan nga yung tiyan ko. Nasa ganong sitwasyon nga ako noon nang sa hindi ko inaasahan ay nakarinig ako ng magkakasunod na pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Nagtaka ako noon gayong sawari ko ay parang malalaki nga yung pakpak na yon dahil malakas po yung ingay na ginagawa nun. Nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon dahil hindi nga karaniwan yung tunog na aking naririnig. At kung tama yung kutob ko, ay baka hindi pala ordinaryong ibon yung naririnig kong pumapagaspas sa labas ng bahay. At baka aswang na pala yun. Kaya't lalo ngang nadagdagan yung takot na aking nararamdaman. Makaraan pa yung ilang sandali, hindi pa rin nawawala yung ingay na aking naririnig. Habang tumatagal ay nadadagdagan nga yung takot na nararamdaman ko kaya't bigla na lang din sumakit yung tiyan ko. Napahawak nga ako sa aking tiyan at ramdam kong naninigas na naman yon. Walang ano-ano rin po noon ay napahawak rin ako sa aking hita dahil tila basa nga yung bahaging yon. Nang tignan ko yung aking mga kamay, ganoon na lang yung gulat ng aking makita na may dugo po yon. Napasigaw na nga ako noon habang namimilipit sa sakit. At ginising ko na rin yung asawa ko. Paunti-unti ring nawawala yung mga pagaspas ng pakpak na aking naririnig na animoy lumilipad papalayo. Yung kung ano mang ibon na may gawa nun. Sakto ring nagising yung asawa ko nang naging tahimik na yung paligid. Nang makita nga ako nito na namimilipit na at may dugo sa may bandang hita ko, ay dali-dali nga nito akong tinulungan. Nataranta yung asawa ko noon syempre. Kaya't lumabas nga siya ng kwarto upang tawagin yung kanyang mga magulang sa kabilang bahay. Mabuti na lang at nagising rin yung mga ito at nagawa ng paraan para madala nga ako sa ospital. Sa kabutihang palad ay wala namang nangyari sa aming anak. Sadyang nasobrahan lang daw ako sa takot noon, kaya raw ako dinugo. Sinigurado pa namin noon sa doktor kung wala bang problema sa sanggol. At nang sabihin nga nitong ligtas naman yung bata, kahit papano ay naibsa naman yung aking pag-aalala. Kinausap ako ng asawa ko noon at tinanong kung ano ba talagang nangyari. Hindi nga ako nagdalawang isip na sabihin dito kung ano bang nangyari sa akin ng gabing yon. Nang matapos kong ikwento sa kanya yung mga nangyari, pinagsabihan na lamang niya kung wag nang isipin pa yung tungkol doon. Pinaalalahanan din niya kung wag masyadong mag-isip ng kung ano-ano at makakasama lang din yon sa aming anak. Tumango na lamang ako sa kanya noon bilang tugon. At kinaumagahan, nung nakauwi na nga kami, binigyan lang din ako ng reseta ng doktor para inumin ko, na makakatulong nga sa akin ang pinagbubuntis ko. Pinagsabihan din ako ng asawa ko noon at ng aking binan na kapag mangyari ulit yon, ay wag akong magdadalawang isip na sumigaw. Dahil din sa pangyayaring yon, minabuti na lang naming magsabit ng mga bawang at maging ng baging ng makabuhay sa mga bintana at maging aming pintuan. Kahit papaano ay naibsan naman yung pangambang nararamdaman ko. Lalo at alam ko na naririyan lang din yung asawa ko at yung kanyang mga magulang para protektahan kami. Nang mga sumunod nga na gabi noon, wala namang nangyaring ganong bagay. Binabantayan din kasi ng asawa ko noon habang ako nga ay natutulog. Naging maayos rin yung lagay ko, gayong hindi na nga ako nakakaramdam ng pananakit ng tiyan. Yun nga lang, inakala ko talaga noon na wala nang mangyayari pang ganoon. Hindi ko inaasahan na sa gabi pala na hindi namin napaghandaan
Doon pa mangyayari yung bagay na labis kong kinatatakutan. Maaga kaming natulog ng gabing yon. Pero naalimpungatan ako noong makaramdam ako na tila nananakit yung aking puson. Bumangon naman ako noon upang pakiramdaman yung aking tiyan. Nakapikit pa nga yung mga mata ko noon gayong ramdam ko pa rin yung antok. Ilang sandali pa yung nakaraan. Unti-unting kumirot yung tiyan ko hanggang sa aking tagiliran. Napapakunot na lamang ako ng noon. Talagang nagtataka ako noon dahil hindi ko maipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko. Napamulat na ako ng mata noon upang gisingin sana yung asawa ko, na noon ay mahimbing na nga rin yung tulog sa aking tabi. Yun nga lang, saktong pagmulat ko ng aking mga mata ay may naulinigan rin akong mga pagyabag sa bahagi na malapit lang din sa aming bintana. Hindi ko alam pero hindi ko muna ginising yung asawa ko noon at nagpasya na lang din akong lumapit sa bintana ng kwarto. May naririnig din kasi akong parang may kumakatok sa bahaging yon. Pero hindi ko rin maaninag kung ano. Dahan-dahan akong humakbang papalapit noon sa bintana at habang palapit na nga ako ng palapit doon, mas lumalakas pa yung ingay na aking naririnig. Noon ko lang din napagtanto na parang may tumutuka sa bintana namin. Dahilan para magmukhang may kumakatok doon. Dahil gawa lang yon sa kawayan at natatabunan lang ng kurtina. Kinabahan ako dahil baka may pilit na pumasok kung ano man yung naroroon sa labas ng bintana. Noong nasa tapat na ako ng bintana, dahan-dahan kong hinawi yung kurtina. Patuloy ko pa rin naririnig yung ingay ng kung ano mang tumutuka roon kaya't lalo nga akong kinabahan. Pero nilakasan ko na lang din yung loob ko. Gayong nais ko ring malaman kung ano nga ba o sino yung gumagawa nun. Nung medyo makita ko na nga kung ano yon, ganoon na lang yung gulat ko noon nang mapagtanto ko na parang tuka nga yun ng ibon. Nagtaka na ako noon. Dahil yun nga yung unang pagkakataon na makakita ako ng ganoon kalaking tuka ng ibon. Kaya't binalot na rin ako ng takot noon. Napansin ko rin na malapit nang masira yung aming bintana. Kaya't binuksan ko na nga yung kurtina noon upang sana'y sitahin yung ibong sumisira noon. Pero ganoon na lamang yung hintakot na aking naramdaman nang makita ko yung kabuuan ng naturang ibon. Batid kong hindi yon karaniwan. Gayong may mapupulang mga mata ang naturang nilalang. At nang makita nga ako nito, ay natigil ito sa kanyang ginagawang pagtuka sa aming bintana. At matalim nito akong tinitigan. Dahil doon, tila nanabik nga yung naturang nilalang at pinagaspas nito yung kanyang malalaking pakpak. Napasigaw na ako noon ng malakas dahilan para magising nga yung asawa ko. Nang makita ng mister ko yung malaking ibon, kaagad niya akong inilayo sa bintana. Nagsimula na naman yon sa pagtuka sa aming bintana. Naanimoy nais talaga niyang sirain yon. Hindi rin nagtagal dahil may kalakasan nga yung pagtuka nun ay nasira nga niya yung aming bintana. At noong masira nga niya yon ay sinubukan pa niyang ipasok yung kanyang ulo. Sumigaw naman yung asawa ko noon. Natawagin ko si nanay at tatay sa kabila at siya na muna yung bahala sa naturang ibon. Ginawa ko naman noon yung kanyang sinabi at kahit na masakit nga yung tiyan ko, sinikap kong magpunta sa may sala upang doon tawagin si nanay. Sigaw ako ng sigaw ng mga oras na yon habang yung asawa ko naman ay nasikaso yung malaking ibon na sumira sa bintana. Narinig ko pang napamura yung asawa ko noon. Napailing na lang ako dahil hindi ko nga nakayanan yung sakit ng tiyan ko. Napahawak din ako sa aking hita gayong pakiramdam ko ay may kung anong dumadaloy roon. Ganoon na lang ulit yung takot at pangambang naramdaman ko nang makita yung dugo. Isang malakas na pagsigaw na lang yung napakawalan ko. Bago nga ako napaupo sa aming sahig habang namimilipit na nga sa sakit. Ganon nga yung sitwasyon nang pumasok si nanay sa aming bahay. Nang makita ko nito ay agaran nga nito akong nilapitan at inasikaso. Nakaramdam ako ng panghihina noon at parang nawawalan ako ng malay. Saktong nakalapit na nga yung nanay ko ay nahimatay na rin ako.
Mabuti na nga lang daw at nasalungan nito yung ulo ko. Humingi naman ng tulong sa nanay noon at sinabi sa asawa ko yung nangyari sa akin. Si tatay na lamang noon yung humarap sa malaking ibon na ng mga sandaling yon ay nagmamadali daw na umalis. Mabilis daw yung lumipad papalayo. Hindi na nga nila yun inintindi pa at pinagtulungan na lang akong kargahin. Sa kabutihang palad ay nadala naman ako sa ospital at agaran din akong inasikaso ng doktor. Yun nga lang, pagkagising ko, ramdam ko na yung panghihina ng aking buong katawan, lalo na nga yung kalahati ng katawan ko mula sa aking tiyan pababa. Napatanong ako sa asawa ko noon na namamaga na nga yung mata, kaya't alam kong may hindi magandang nangyari. Ganoon na lang yung pag-iyak ko nang malaman ko mula sa asawa ko na nakunan ng araw ako. Napahagulgol na nga ako ng mga sandaling yon. At talagang nagsisi ako noon kung bakit hindi ko na lang ginising agad yung asawa ko. Sinabi ko pa sa kanya noon na kung una pa lang ay ginising ko siya at hindi ko na nga inalam yung pinagmumulan ng ingay sa aming bintana, marahil ay hindi sana ako nakunan. Hindi ko rin po maintindihan yung sarili ko noon. Napailing na lang yung asawa ko noon at sinabing wala akong kasalanan. Kahit masakit man sa loob namin noon, ay wala kaming nagawa kundi tanggapin yon. Labis rin noon yung galit ng asawa ko sa malaking ibon. Naging dahilan kung bakit nangyari yon sa akin. Nung sinabi rin namin sa albularyo yung mga nangyari, walang dudang inaswang araw ako. Kaya nga raw nakunan ako sa aking pinagbubuntis. Yung malaking ibon daw na yon na talagang kakaiba nga yung anyo, ay walang dudang isang araw aswang. Kalauna naman po, sa awa naman ng Panginoon, ay nagdalang tao po ako ulit. At naipanganak ko naman po yun ng maayos, lalo at nagdoble ingat na rin po kami. At kumonsulta na rin sa albularyo at nagpagawa ng mga proteksyon upang hindi na nga maulit yung nangyari sa panganay namin ng asawa ko, na talagang nagdulot sa amin ng labis na sakit kahit magpahanggang ngayon kapag naaalala namin. Pero dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po sa lahat ng mga matyagang nakinig dito at paalam. Harold nga po pala ng Mindanao. Nangyari itong kwento na ito dekada 80. 16 lang ako noon at nakatira kami sa isang baryo sa Mindanao kasama yung lolo ko. Tawagin natin si lolo sa pangalang Lino. Napakabait po nitong lolo at talagang malinaw pa sa alaala ko ang mga panahong magkasama kami. Sa kanya na kasi ako lumaki. At kasama na nga yung ilan sa aking mga karanasan sa kababalaghan. Doon sa mga karanasang hindi ko makakalimutan kasama yung lolo ko. Nakatira kami ni lolo sa may bundok, malayo sa ibang mga pamamahay. Malayo rin sa kabiasnan. Dahil sa totoo lang, liblib rin talaga yung baryo pa lang mismo. Kung baga, nasa liblib na kami na baryo, tapos wala pa kaming kapitbahay. Yung masaklap po noon, sa tuwing bumababa kami ng bundok, laging nagbubulungan ng mga taong nadadaanan namin. Minsan naririnig pa talaga namin o sinasadya talaga nilang iparinig. At sa tuwing nangyayari yon, aaminin kong nagagalit ako. Dahil nga sa kanilang mga sinasabi na alam ko namang hindi totoo. Ang pinagbubulungan kasi nila ay tungkol sa lolo ko. Bumaba na naman daw ng bundok yung aswang at yung kanyang apo. Yun lagi yung kanilang sinasabi kapag dumadaan kami na talagang masakit po pakinggan. Pero hindi pumapatol sa kanila yung lolo ko. Minsan pa nga noon, nung dumaan kami sa mga kabahayan, bigla pong may bata na nagmano kay lolo. Iniabot naman ni lolo yung kanyang kamay para makapagmano yung bata. Pero biglang lumabas yung nanay ng bata
at dali-dali nitong hinila ang kanyang anak. Ang sabi nito, "Bakit ka naman nagmano dyan, anak? Sabi ko naman sa'yo, wag na wag kang lalapit dyan sa kanila kapag dumadaan ang mga yan dito." Sabi po noon ng babae. Nainis po ako noon kaya sinagot ko po yung babae. "Napaka walang respeto naman po ninyo na klaseng tao. Wala pong ginagawa sa inyo yung lolo ko." Sabi ko po noon, pero pinagmumura ako ng babae at tinawag niya po talagang aswang yung lolo ko. Sabay tinawag rin niyang lumabas daw yung asawa niya. Lumabas naman yung kanyang asawa na parang nakainom pa nga noon at meron pang hawak na itak. Pinagbantaan po nito kami na kapag nangyari pa daw yun ulit, tatagain daw talaga niya yung lolo ko. Hinila na lang ako ni lolo noon at hindi na kami pumatol sa kanila. "Bakit hindi mo man lang pinagtanggol ang sarili mo, lo? Inaapi na po kayo at hindi naman totoo ang kanilang mga sinasabi." Wika ko po noon kay lolo, lalo at alam ko na kayang-kaya namang ipagtanggol ni lolo ang kanyang sarili dahil marunong po ito sa karate, dahil nakapag-aral po siya nito noong nasa Maynila pa siya. At marami pang mga hindi alam yung aming mga kababaryo tungkol kay lolo. Hindi rin nila alam na marami ring alam si lolo sa mga kababalaghan ng mundo at nakapatay na rin ito ng aswang. Yung sinasabi ng mga kababaryo namin na isang aswang ay hindi nila alam na nakapatay na rin ng aswang. Alam po ito ng pamilya namin kahit hindi naman talaga pinagmamayabang yon ng lolo ko. Marami siyang mga kaalaman. Meron din siyang proteksyon at may kaibigan din siyang hindi nakikita ng iba. Meron si lolong gabay kahit hindi naman siya nanggagamot. Kung gusto nga niyang gumanti sa mga nang-aapi sa amin noon, talagang kaya niyang gawin. Pero hindi niya ginagawa dahil hindi naman ganong klaseng tao si lolo. Hanggang sa may mga nangyari po noon na nasaksihan ko mismo din kasama yung lolo ko. Yung mga hayop ng kababaryo namin nagkandamatay po noon. Yung ibang mga hayop doon banda natagpuan pa sa may bundok. Wala nang mga lamang loob. Hindi naman nangyari ng isang gabi lang, syempre. Ilang gabi rin. Hanggang sa may natagpuan nga doon sa may bundok. At dahil doon, sino pa ba ang paghihinalaan? Walang iba kundi yung lolo ko, na walang ginagawa talaga at mas lalong hindi aswang. Isang gabi po noon, pinagbabato po nila yung bahay namin. Hindi namin naabutan kung sino, pero parang pinagtitripan po kami dahil sa mga bali-balitang aswang nga yung lolo ko. Galit na galit ako noon. Gusto ko silang puntahan at laruhin sa kanilang mali ang kanilang mga iniisip at kanilang mga paratang tungkol kay lolo. Pero sinabi ni lolo na hindi na raw mahalaga yon. Hanggang isang gabi, galing kami sa bayan nung dumaan ulit kami sa mga kabahayan. Doon lang kasi talaga banda ang mabilis na daan para marating namin yung bahay namin. Ayaw nga sana namin pero wala naman kaming pagpipilian. Nung palapit na kami sa kabahayan, narinig namin ang mga sigawan. Parang may nangyayari kaya agad po kaming nagmadali. Nagtinginan sandali ang mga tao noon nung makita nila si lolo nung pagdating namin doon. Pero may iniilawan sila sa taas ng kanilang mga bubong dahil ayon sa kanila, may isang aswang raw na muntik nang kunin ng isang sanggol at nagpalipat-lipat daw sa kanilang mga bubong. Sa punto po na iyon, Sir Dan, bago pa man nila pagbintangan ulit yung lolo ko, may isang kababaryo namin na sumigaw noon sa unahan lang banda na nandoon daw sa kanilang bubong, gumagapang yung nilalang. Siyempre, nagtakbuhan ng lahat papunta doon. Mga kalalakihan yung nagtakbuhan, habang naiwan naman yung mga babae at kami ni lolo. Narinig ko silang nagsalita noon.
na parang nagbago na ng konti yung kanilang tingin kay Lolo. Hindi pala kayo yung nangaatake dito. Baka mali pala talaga kami. Sabi pa nung isang babae noon kay Lolo. Pero hindi na pinansin pa ni Lolo at pinapasok niya sa mga bahay nila yung mga babae. Sabay sinabi sa akin ni Lolo na iikutan daw namin yung aswang. Kung totoo nga raw na nandun sa bubong ng isang bahay yung aswang, malamang hindi raw yon magpapahuli at tatakas din agad yon bago pa man siya harapang makita. Sa dami ba naman ng kalalakihang nagtakbuhan doon? Pupunta yon sa gubat at doon malaya tayong abangan siya at pagbayarin. Basta't wag ka lang aalis sa likod ko. Wag kang lalayo. Sabi po noon ni Lolo, na ikinagulat ko dahil buong akala ko hindi na niya ako isasama pa doon sa gubat. Tumakbo nga kami doon sa may gubat. Mabilisan lang. Inunahan na namin ang aswang doon dahil malamang doon rin daw ito pupunta. Parang alam na alam talaga ng lolo ko yung kanyang gagawin na naisip niya agad yon. Kabisado rin ni Lolo yung gubat doon banda dahil doon ito minsan nangangaso. At madalas din siyang pumasok talaga sa gubat. Kahit nung bata-bata pa siya. Pagdating namin sa gitna ng gubat, nag-abang lang kami doon. Yung mga dahon mula sa maliliit na puno, kinuha ni Lolo at pinapahid niya sa mga balat namin. Ganon rin yung lupa doon sa gubat. Ayon sa kanya, isang paraan daw yon para itago ang mga presensya namin sa loob ng gubat. Hindi literal syempre, pero alam mo yung tipong hindi kami halos maaamoy o makikita dahil ginawa namin yon. Kahit mga sinaunang mga ngaso, ginagawa daw yon kapag nangangaso sila. Lalo na kapag mababangis na mga hayop na matatalas talaga ang pangamoy at pandama. Kahit medyo may amoy yung mga dahon at malagkit din yung lupa sa balat, syempre, binaliwala ko lang yon. At talagang kinakabahan lang ako noon sa kung anong posibleng makita namin o makaharap habang nag-aabang. Ilang sandali lamang, Sir Dan. May narinig na akong tumatakbo papunta sa direksyon namin. Habang naririnig ko rin ng bahagya yung mga kalalakihang nagsisigawan, pero nasa kabilang bahagi sila nagtungo. Nalinlang niya ang mga kababaryo natin pero hindi niya ako malilinlang. Tama nga ang pasya natin na dito mag-abang dahil dito siya sa masukal na parte pupunta. Sabi po noon ni Lolo hanggang sa parang tumigil yung naririnig naming tumatakbo papunta sa direksyon namin. Papunta sa aming direksyon. Pero malapit na yon. Marahan naming pinuntahan yun ni Lolo. Kapag matagal ka pala sa medyo madilim na lugar, nasasanay rin yung mga mata mo sa dilim na talagang naaaninag mo na yung paligid. Bukod pa sa liwanag ng buwan na medyo umaabot din doon sa loob kahit masukal na dahil sa maliliit pa lang ng mga puno ang nandun. Dahil na rin sa mga iligal na nagtotroso. Nung nandoon nga kami, hayop lang yung nakita namin. Naaninag ko yon. Binigyan ko si Lolo ng tingin na halatang nalilito dahil nagtaka nga ako kung bakit hayop yung nandun at hindi aswang. Pero nag-aangil po yung hayop na hindi ko alam kung may sugat ba o ano. Pero parang nahihirapan. Nagulat na lang ako nung kinuha na nga ni Lolo sa kanyang tagiliran yung kanyang itak. Noong araw kasi, madalas naman talagang may sukbit na itak ang mga taga sa amin kapag lalabas ng bahay. At alam nga nilang aabutan sila ng gabi. Mindanao po kasi itong pinag-uusapan natin. Wala pong papansin sa'yo dati kahit pumunta ka man sa bayan at meron kang dalang itak sa tagiliran mo. Lalo at sa bukid din nagtatrabaho ang karamihan na meron talagang dalang itak lagi. Dito ka lang, Apo. Magpapalit na yan ng anyo at doon ko na siya tatapusin.
walang naidudulot na maganda sa baryo ang ganitong uri ng aswang na kahit tao inaatake. Pabulong pa nga pong sabi ng lolo ko noon. Nung tignan ko nga yung kinalalagyan ng aswang, unti-unti nang nagbabago ang anyo nun kahit hindi ko ganun kalinaw nakikita dahil madilim pa rin talaga. Nung nangyari yon, bigla na lamang tumayo si Lolo, Sir Dan. Hinubad niya ang kanyang proteksyon at ipinulupot yon sa kanyang kanang kamay. Kaliwete po kasi si Lolo at yung kaliwang kamay niya yung may hawak na itak. Wala siyang pag-alinlangang lumabas sa damuhang pinagtataguan namin. At kalmado siyang lumapit sa nilalang na noon ay hindi pa nakakabalik sa kanyang anyong tao. Merong binibigkas si Lolo na hindi ko alam kung sa anong salita. Basta, hindi yun yung salita sa lugar namin. Ibang lengguwahe po yun. Nagulat po yung nilalang noon pero napadapa na lang po yun na parang lalong nanghina. Kitang-kita ko po talaga, Sir Dan, na tumakbo na agad palapit si Lolo nang mangyari yon at tinaga niya nga po yung nilalang. Nung tinaga niya iyon, nangisay lang po yon at unti-unti na talagang bumalik sa kanyang anyong tao. Yung nakita ko po na kakaibang hayop, bumalik sa anyong tao. May sinasabi pa nga po ito Parang nagmamakaawa pero talagang pinatayo ni Lolo dahil tinaga po niya ulit yon ng makailang ulit. Doon na ako tumayo at lalapit sana pero sinigawan po ako noon ni Lolo na wag na raw akong lumapit at umalis na nga kami. Kaya hindi ko po nagawang lumapit doon at umalis na lang nga po kami. Tinanong ko si Lolo noon kung hindi ba niya kikilalanin kung sino yon. Pero ang sabi niya, wala na raw halaga pa. Lalo at mas mahirap daw sa kanyang loob kapag ganon. Kahit sino pa daw yon, aswang pa rin yun na nangaatake ng tao. Delikado na raw kapag hayaan pa yon, lalo at baka meron pang mabiktima. Hindi kagaya si Lolo ng ibang mga napapakinggan kong kwento dito. Kapag masama po yung aswang at kaya niyang patayin na, gagawin po niya. Pero may sinabi po noon si Lolo na parang nagpapahiwatig na nakilala niya yung aswang. Ang sabi po kasi nito sa akin, siguradong kukunin naman daw yung katawan ng aswang ng mga aswang din niyang kamag-anak. Hindi naman niya siguro sasabihin yon kung hindi niya kilala. Nung tumigil na po yung pangbibiktima sa baryo, may mga nagtatanong po noon kay Lolo kung siya ba yung pumatay sa aswang. Pero hindi po sumasagot si Lolo. Gayunpaman, alam na rin po yun ng ibang kababaryo. Kaya nirespeto na rin po nila si Lolo. At hindi na po nila pinagbibintangan pang aswang. Ito po yung kwento namin nung minsang makapatay si Lolo ng isang aswang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Jepoy po pala ng Mindoro. Mag-48 taong gulang na po ako sa Oktubre ng taong ito. Ako po ay lumaki sa isang simple at tahimik na baryo sa Mindoro. Tulad ng ibang mga kwento dito, ay hindi ko na rin po babanggitin ang mismong baryo para wala nang samot-saring komento tungkol sa mismong lugar. Ang mga magulang ko po ay parehong nagtatrabaho sa may palengke. Nagtitinda po sila ng gulay at karne doon sa palengke. Yun na po ang kabuhayan namin talaga. Panganay po ako sa 5 magkakapatid. Nangyari po ang kwento ko pong ito noong 3 taong gulang na po ang bunso namin. Kambal po pala na babae ang bunso namin na itago na lang po natin sa pangalang Nina at Ana. Noong mga panahon pong ito ay 15 taong gulang na rin po ako. Binatilyo na rin po ako noon. Tuwing Sabado at Linggo ng hapon, nakaugalian na po naming pumunta doon sa palengke. Kung may pasok po kasi noon sa eskwela,
Ang lola at lolo ko naman po ang nagbabantay sa kambal. Lalo at abala nga sila nanay sa palengke. Kaya kapag Sabado po at Linggo, madalas ko pong dalhin yung kambal doon sa pwesto namin sa palengke. Siyempre, tumutulong-tulong na rin ako doon. Mababait po yung kambal, bibo at talagang malulusog. Yung tipong nakakagigil dahil medyo chubby kumbaga. Kaya palaging kinakansyawan sila nanay ng mga tao sa palengke na aampunin na lang daw nila yung kambal. Ang lulusog daw po kasi. Sabay sabi nila ng puwera usog. Parang nakakatawa man po noon isipin. Pero naniniwala po kami sa usog. Parang wala naman po kasing masama kung maniwala kami doon. Isang araw ng Linggo, dinala ko po ulit ang kambal noon doon sa palengke. Mas madali na po kasi dahil 3 taong gulang na sila. Naglalakad na rin at nagsasalita. Mga lagpas 5:00 na po ng hapon noon, ay medyo marami pa rin ang natirang paninda nila nanay. Kaya ang sabi ni tatay sa akin, dalhin mo na ang mga kapatid mo at pakainin mo na rin at baka makatulog na sila dito. Wika pa po sa akin ni tatay noon. Sige po tay, wag na lang po kayong masyadong magpagabi at baka umulan. Wika ko pa noon dahil medyo makulimlim na ang langit ng hapon na iyon. Tapos umuwi na rin kami kasama ko ang mga kapatid ko. Hawak-hawak ko po silang dalawa sa magkabila kong kamay. Bale, sa daan po namin pauwi, sasakay lang po ng tricycle tapos bababa kami sa may labasan. Tapos maglalakad-lakad pa ng konti bago marating ang bahay namin. Ayos lang naman dahil hindi naman po maarte ang mga kapatid ko. Siguro mga bandang 5:30 ng hapon po nung naglalakad na kami sa may looban pauwi ng bahay. Hindi po sementado ang daan na iyon at maliit lang kaya hindi po talaga makakapasok doon ang tricycle. Maaga pa yon kung tutuusin pero dahil makulimlim ang langit, medyo madilim na rin talaga syempre. Sa daan po namin pauwi, natanaw kong may makakasalubong kaming matanda. Tumatakbo-takbo na noon ang mga kapatid ko pero hinayaan ko lang syempre, sanay naman sila doon banda. Taga doon po kami. Habang papalapit ng papalapit, ay napapansin kong parang hindi ko kilala ang matanda. Nauna lang ng konti ang kambal. Tatawagin ko pa sana sila para sabihing hintayin nila ako pero dumiretso na ang dalawa doon sa matanda sabay nagmano. Bata pa lang po kasi ay talagang tinuturuan na namin sila ng magandang asal. Medyo binilisan ko po ang paglalakad. At nung naabutan ko na sila, ay totoo ngang hindi ko talaga kilala ang matanda. Sa katunayan, doon pa lang sa puntong yon ko nakita ang matandang yon, Sir Dan. Medyo umupo pa nga ang matanda at tinapik-tapik pa nga nito ang ulo ng mga bata. Pero agad ko pong napansin noon na kakaiba po itong makatingin sa kambal. Hindi ko maipaliwanag pero sa mga sandali po na iyon ay bigla akong kinabahan. Kaya agad kong sinabihan ng kambal na dumiretso na sa bahay at umuwi na. Ngumiti lamang ang kambal sa matanda sabay tumakbo na pauwi sa bahay. Nung tumayo ang matanda ay doon ko na po lalong napansin na sobrang payat pala ng kanyang katawan. Yung tipong parang literal na butot balat po talaga. Nilingon pa nito ang kambal sabay binigyan ako ng makahulugang tingin sabay ngumisi. Saan po ba kayo galing? Tanong ko pero ngumiti lang ito at naglakad palapit sa akin. Nung halos napakalapit na po namin at magkakasalubong na po kami talaga, bigla itong may pabulong na sinabi. Ingatan mo yung mga kapatid mo bata. Ganyan na ganyan yung madalas na inaaswang. Wika pa nito sabay ngisi na
talagang nagbigay sa akin lalo ng kilabot. Kaya hindi ako nakasagot at binilisan ko na lang po ang lakad ko pauwi ng bahay. Pagpasok ko po sa bahay, Sir Dan, ay agad ko po yung nabanggit kila Lola. Ang sabi ni Lola, wala naman daw silang napansing matanda na napadaan doon. Pero agad na naghinala si Lolo doon sa matanda. Tapos agad po akong pinakuha ni Lolo ng mapait na halaman na parang baging. Makabuhay ang tawag sa Tagalog. Pumutol po siya ng kaunti doon sa baging na halaman na yon at agad niyang tinawag ang kambal. Iniangat niya ang damit ng mga bata at marahan niyang hinahampas-hampas sa tiyan at sa likod ng mga bata ang makabuhay. Pagkatapos ay dinikdik niya ng bahagya ang dulo nun, tapos pinahira ng noo ang magkabilang talampakan pati ang magkabilang palad ng mga bata. Sa bawat pahid pong kanyang ginagawa ay bumubuo siya ng simbolo ng krus sa paraan niya ng pagpahid. Ang sabi ni Lolo, mabisa raw yon para hindi mausog ng aswang ang mga bata. At mabura raw ang marka nito. Hindi ko alam kung anong marka pero ang sabi ni Lolo ay talagang babalik-balikan daw ng aswang kapag namarkahan na niya ang binabalakan niyang aswangin. Sa simpleng hawak, bolong o tapik ay pwede ka na raw mamarkahan ng aswang. Hindi ko lang po alam kung ano ang eksaktong ibig sabihin ni Lolo doon. Kung bakit may mga ganong alam si Lolo, ay dahil mga 1 taon din daw siyang naging alalay ng albularyo. Nung nasa edad ko pa lang daw siya nung kanyang kabataan. Nag-alala po ako noon, Sir Dan, dahil baka tulad ng sabi ni Lolo, baka bumalik nga ang matanda kung aswang nga talaga ito. Ngunit mga 1 oras lang po ang lumipas. Dumating na ng bahay ang mga magulang ko. Sinabi namin sa kanila ang nangyari at inilarawan namin ang matanda. Ayon pa sa kanila, ganon na ganon din daw ang matandang nakita nila sa may labasan pag uwi nila. Weirdo raw ito at hindi nila kilala kaya sigurado silang taga-ibang baryo. Ang sabi ni Lolo, mukhang dumayo lang raw para maghanap ng mabibiktima ang matandang yon. Doon pa lang ay naglagay na si Lolo ng makabuhay sa bintana. At ang sabi ni tatay noon, magbabantay-bantay siya sa gabing yon. Sinabihan na rin namin ang mga kapitbahay namin tungkol doon para kahit papaano ay mas makasiguro. Ang sabi noon ni Lolo ay mukhang yung matanda din daw na iyon yung dahilan kung bakit may kababaryo kaming bigla na lamang nakuna noon. Ilang linggo lang ang nakaraan bago mangyari ito. Kaya nung gabi pa lang po na iyon ay alam na naming susubok ang matanda na mga aswang. Minamaliit yata tayo ng matandang yon. Abangan natin siya. Wika pa ni Lolo kahit medyo uugod-ugod na rin siya ng mga panahong yon. Pagkatapos maghapunan ay lumabas si Lolo at tatay para magbantay. Kabilin-bilinan din nilang wag muna akong matulog hanggat hindi pa sila nakakabalik. Yung dalawa naming kapitbahay ay kasama rin nila sa labas. Mag-aalas 12 na ng hating gabi noon, Sir Dan, nang bigla akong nakarinig na parang may naglalakad doon sa labas ng kwarto ng kambal. Doon kasi kami ni nanay nakabantay ng gabing yon dahil nga sa mga nangyari. Ngunit sigurado rin po akong nakabantay doon sila tatay sa labas mismo ng kwarto. Dahil dapat daw ay mauna sila doon para kahit anong mangyari, hindi sila mahuhulog sa kung anumang pagbabalat kayong gawin ng aswang. Nasa may bintana ako noon habang pinapakinggan ang nasa labas. Nang bigla na lang po akong makarinig na sumigaw si tatay, sabay parang may nasaktang hayop. Yun bang angil na parang nasasaktan?
Dali-dali ko pong binuksan ang bintana. Sabay pinailaw ang flashlight. At nakita kong nagtakbuhan na sila tatay. Papasok doon sa may kakahuyan. Nagkalat ang dugo doon mismo sa labas ng kwarto ng kambal. Naiwan naman si Lolo doon banda. Ayon pa kay Lolo, meron daw siyang alam na orasyon kung saan hindi malalaman o maaamoy ng aswang na malapit lang sila. Lalo kung nauna daw doon sila Lolo. Sobrang lapit lang daw nila sa aswang at nasa likod lang sila ng damuhan. Pero abala daw ang aswang na naganyong aso sa kanyang binabalak na biktimahin. Yung narinig ko pala na ingay ay nagawa na palang tagay ni tatay ang malaking asong yon na walang dudang isang aswang. Pero hindi pa po ito ang dahilan kung bakit kami nakasiguro. Ilang sandali lang ay bumalik na sila tatay. Hindi na raw nila naabutan ang aswang na yon. Pero sigurado si tatay na talagang nagawa niyang sugatan ng malubha ang aswang na yon. At dahil nasa likod ang sugat, delikado na raw ang aswang na yon. Dahil hindi raw nito madidilaan ang sugat sa kanyang likod. Dahilan kaya hindi ito maghihilom. Nagtawag sila ng iba pang kapitbahay at sinuyod po nila ang kakahuyan. Pero wala man lang silang naabutan. Gayon pa man, nagulat kami nang kumalat ang balita kinabukasan na meron daw isang matandang natagpuan na wala ng buhay doon sa may labas ng kakahuyan papunta na sa kabilang baryo. Tinignan po yun nila tatay at walang iba yon kundi ang matandang nakasalubong ko na nakita rin mismo nila tatay. Kung hindi nga siya aswang, bakit malaking aso yung nataga ni tatay pero yung matanda yung natagpuang patay? At alam nyo ba ang kinamatay? Isang mahaba at malalim na sugat sa likod. Saktong-sakto rin sa sugat na ibinigay ni tatay doon sa malaking aso. Saksi rin ang ilan naming kapitbahay sa pagtaga ni tatay sa asong yon. Kaya kumpirmado na ang matandang yon ay isang aswang. Lagpas 30 anyos na nang mangyari ito, Sir Dan, at pumanaw na rin po ang tatay ko. Ngunit patunay ito na noon pa man, nariyan lang ang mga aswang. Naghihintay ng pagkakataong makapangbiktima. Salamat po sa mga makikinig. Mga 50 mahigit anyos na po yung nakaraan. Meron pong naging karanasan yung lolo ko noon na hinding-hindi niya malilimutan. Kaya tuwing may pagkakataon ay paulit-ulit niya talagang ikinukwento sa amin. Ikukwento ko po ito sa inyo sa paraang parang yung Lolo Alberto ko po talaga yung nagkukwento, para mas madali pong ikwento at bilang respeto na rin po sa yumao kong lolo. Sisimulan ko na po. Alberto nga po pala, taga-Oriental Mindoro. Nangyari ito napakatagal na panahon na ang nakaraan. Noong araw, naglilingkod ako sa simbahan bilang sakristan. Maliit pa lang po ako, ginagawa ko na po yon. Hanggang sa binata na nga po ako, ay ganun pa rin yung aking ginagawa. Mga lagpas 20 na po ako ng panahong ito. Pero patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa simbahan sa aming bayan. Ito ay sa kabila ng katotohanan na medyo malayo sa bahay namin ang simbahan. At malayo-layong lakaran talaga ang ginagawa ko lagi. Lalo at wala po akong pangpamasahe. Kapag binibigyan naman ako ng mga pari, ay lagi ko pong tinatanggihan. Lalo at noong araw po, wala rin talagang masyadong natatanggap ang mga pari. Kaya nahihiya akong tanggapin ang kanilang mga ibinibigay. Lalo at alam ko pong gagamitin din po nila yon sa mga pangangailangan nila at sa kanilang mga pamilya na pinag-aaral po nila.
Alam ko po yon dahil madalas po nilang mabanggit yon sa akin. Sanay na rin po yung aking mga paa sa lakaran. Puro kalyo man okay lang po, basta ang mahalaga, nagagawa ko ang dapat kong gawin. Galing po ako sa mahirap na pamilya. Yung literal po talaga na magbabanat ng buto araw-araw para may makain. Ito ang dahilan kaya hanggang high school lang po yung inabot ko. Kahit maituturing ko naman po yung sarili kong matalino noong nag-aaral pa po ako. Pero wala talagang paraan noon para magpatuloy. Lalo at kailangan ko na ring tumulong sa paghahanap buhay. Isang araw po, may okasyon po noon sa simbahan. Siyempre, nandoon po ako noon para tumulong sa lahat ng mga dapat gawin. Ginabi po ako noon. Ang masakla pa po doon, malayo-layo na po yung nilakad ko pa uwi. Nang mapansin ko na naiwan ko pala yung supot na merong lamang mga pagkain na pinadala lang po sa akin para meron sana kaming ulamin sa hapunan. Kapag ginagabi po kasi ako, talagang hinihintay ako ng pamilya ko na makauwi para sabay-sabay po kaming kumain. Kaya ang ginawa ko, binalikan ko po talaga. Binilisan ko na lang po noon yung aking paglalakad. Nung nakuha ko na, dumiretso na ako agad pa uwi. Medyo pagod na ako noon, pero sabi ko rin na makauwi. Lalo at yung dala ko pong pagkain. Sobrang bihira lang kaming makakain ng ganon. Lalo na po yung aking mga kapatid. Yung sardinas po noon, sobrang espesyal na po sa amin. Kaysa naman kamote o nilagang saging na naman ang aming kainin. Marami din kasi kaming magkakapatid. Habang naglalakad po noon, parang normal lang naman na gabi. Maliwanag pa po yung buwan noon. Doon naman ako dumadaan lagi. At wala naman akong kahit anong naranasan noon. Hanggang nagkaroon nga po nung gabi na ito mismo. Ang unang nangyari, nakaamoy ako ng kakaiba. Yung tipong parang nagkalat siya sa paligid. Hindi kagandahan yung amoy, na parang sumusunod sa hangin, na hindi ko man lang matumbok kung saan ba talaga yun ang gagaling. Ang ingay din ng mga ibon noon sa paligid. Patingin-tingin ako sa gilid ng daan. Hanggang sa napansin ko na lang na tagaktak na pala yung aking pawis. Alam ko sa sarili ko noon na parang merong mali. Parang may nakatingin sa akin na hindi ko maipaliwanag. Pero wala naman akong makita. Kahit patingin-tingin ako sa paligid at maliwanag naman yung buwan ng gabing yon. Medyo nakahinga po ako noon ng konti nang meron akong narinig na motor na paparating. Nung malapit na po yung motor, nakilala ko po agad yon. Yung tsuhin ko, na angkas-angkas pa nga po yung kanyang mga anak. Tumigil pa sila saglit noon para subukan sana namin kung pwede ba akong umangkas, pero hindi talaga pwede. Angkas po kasi ni Tito yung tatlo nitong mga anak na medyo maliliit pa. Kaya alanganin talaga. Ang sabi po nito noon, babalikan na lang daw niya ako kung ganahan siya. Tumawa lang po kami noon bago po ito nagpaalam na mauuna na raw sila. Nung malayo na po sila, muli na naman pong nag-iingay ang mga ibon sa paligid. Parang hindi sila mapakali. Hanggang meron akong narinig na parang may kung anong nagpapalipat-lipat sa mga puno sa gilid ng daan. Nung nilingon ko, wala naman po akong nakita. Pero base po sa mga tunog, halatang may kalakihan yon, na naririnig ko talagang gumagalaw ang mga sanga. Siyempre, sa ganong edad ko na, hindi naman ako yung tipong tatakbo agad dahil doon. Pero aaminin ko pong nakaramdam na ako ng kakaiba. Patuloy lang akong naglakad, mga ilang minuto pa. Hanggang sa napatapat po ako sa malaking puno ng santol.
May kalakihan talaga yon na kapag nasa ilalim ka, halos hindi na tumatagos ang liwanag ng buwan dahil sa malalaking sanga at medyo makapal po yung mga dahon. Nagulat po ako noon at agad po akong napatingala dahil nung tumapat po ako doon, bigla akong nakarinig ng angil. Yun bang tipo na galing talaga sa itaas na parang nag-aabang na lang ito doon? Nung tiningala ko po yon, natigilan ako sa kaba nang makita ko agad ang isang pares ng mapupulang mga mata. At bukod pa po doon, naninag ko po talaga ang isang nilalang doon sa isang malaking sanga. Hindi ko po alam nung una kung aswang, kapre, elemento o kung ano ba. Yung mga matang mapula na nagliliwanag sa dilim, yun lang po yung klaro noon Bukod po sa angil na narinig ko pong ginawa nun. Pero nung magsimula na po akong tumakbo, nagad ko nga pong tinumbok yung matataas na mga kugon sa gilid ng daan. Doon ko pa lang po napagtanto na aswang talaga yung aking nakita at yung tumambang sa akin. Dahil umalingaw na po noon sa paligid ang malakas na huni ng wakwak. Talagang malakas po yung huni na doon palang kikilabutan ka po agad. Nagsuot ako noon sa matataas na mga talahib at kugon. Nagkasugat-sugat pa nga po ako noon dahil sa mga nakakaalam po dyan sa kugon. Medyo matalas talaga ang mga dahon nito na masusugatan ka talaga kapag padalos-dalos ka lang pong tumakbo sa loob ng makakapal at matataas na mga kugon. Kahit hindi naman matibay ang dahon, matalas talaga ang dahon nun. Parehong dahilan kung bakit ayaw rin po ng mga wakwak sa ganon. Lalo at meron daw pong parte sa kanilang mga pakpak na medyo manipis lang. Paikot-ikot po yun sa itaas. Yung supot ko na dala na merong lamang pagkain, nagawa ko pang itali ng mahigpit at pilit kong pinagkasya sa maliit ko lang naman na dalang bag. Gusto kong humingi ng tulong noon, pero natatakot rin po ako na baka madali niyang malaman kung saan ako banda at baka kaya pala nito akong dagitin. Payuko lang po akong tumatakbo noon sa parte namang hindi kataasan ng mga kugon. Halos gumapang na po ako mismo sa lupa. Talagang inaabangan lang ako nung wakwak na paikot-ikot sa itaas. Pakiramdam ko nga po noon, mamamatay na talaga ako. Maya-maya pa, bigla pong tumigil yung huni ng wakwak at napalitan po yon ng tunog ng motor. Doon po ako lalong kinilabutan. Alam ko pong yung tsuhin ko na po yon, pero buong lakas na po akong sumisigaw at nasa gilid lang naman ako banda ng daan. Pero hindi talaga nito ako narinig. Mahina lang yung kanyang patakbo, pero parang wala talaga itong naririnig ng mga oras na iyon. Hindi ko po alam noon kung isa ba yon sa mga kakayahan ng aswang, pero pakiramdam ko po noon, wala na talagang makakatulong sa akin. Doon na nga po ako nagpadalos-dalos at nagmadali po akong lumabas doon sa mga kugon at tumakbo sa kalsada pauwi po doon sa amin. Kahit lagpas 20 na po yung edad ko noon, wala talaga sa utak ko noon na pumalag. Lalo at nanghina po agad yung aking loob nung unang pagkakataon na makakita po ako ng aswang. Nagulat na lang po ako noon nang makarinig ako ng parang malakas po na hangin na humahampas at meron na lang pong biglang humawak sa aking balikat at agad po nito akong iniangat sa lupa. Naramdaman ko po talaga na saglit po akong umangat sa lupa
bago po napunit yung damit ko. Dahil nga po sa aking pagpupumiglas, kaya nabitawan din po ako nun at tumilapon po ako sa may gilid ng daan. Talagang dinagit na po sana ako eh. Nung tumilapon po ako, pagtingin ko po doon sa itaas, naabutan ko pa po yung parang isang napakalaking ibon eh. Ang lakas po ulit ng huni ng wakwak noon. Nung hinawakan ko po sa may balikat ko, nagulat ako na meron na pong dugo. Nasugatan po pala ako, bukod pa po sa pagkapunit ng aking damit. Patunay na talagang dinagit nga po ako, pero hindi niya lang ako tuluyang nadagit. Doon ko na po nakita ulit na meron pong pabalik na motor at sumisigaw po ito na tinatawag ako. Yung tsuhin ko po pala yon, sakay ng kanyang motor na binigay lang naman sa kanya ng kanyang mayamang amo noong umalis na nga po ito sa ilang taon din niyang pagtatrabaho doon sa kanyang amo. Buong lakas po akong sumigaw noon at pinilit ko pa nga pong bumangon. Sigaw po ako ng sigaw at ganon rin po si Tito. Nung makita po nito ako, sumisigaw po ito na narinig daw po niya na meron daw napakalakas na huni ng wakwak. Lalo at parang narinig din daw niya ng mahina ang boses ko. Doon po banda sa parteng yon. Nakapagtataka talaga na nung sumigaw na po ako nung muntik na akong madagit, doon lang po sa pagkakataong yun ako narinig ng tsuhin ko. Nung dumating na po doon yung tsuhin ko, bigla na pong tumahimik. Yung sobrang tahimik talaga na parang walang nangyari. Dali-dali po akong umangkas at pinaharurot na po ni Tito yung motor nito. Kahit hindi naman talaga yon ganon kabilis. Palingon-lingon pa rin po ako noon. Pero mukhang hindi na po kami sinundan nun. Nung pinatignan po namin sa albularyo yung sugat na tinamo ko, ang una po na nasabi ng albularyo, buti raw po hindi ako nadagit. Kahit wala pa naman akong sinabing ganong detalye. Ang sabi po nito, hindi lang raw namin alam, pero yung ibang mga nawawala daw sa lugar namin, aswang rin daw yung may gawa. Simula po noon, hindi na po ako nagpapagabi pa. Minsan nga kahit hindi pa naman lumulubog yung araw, tumatakbo na po ako agad. Ito po yung kwento ko. Maraming salamat po sa inyong mga makikinig dito.